Hello guys, welcome to my vlog. Yan, bale may ayusin tayo ngayong washing machine guys. Gawa na nga may problema dito sa pinaka-washing niya. Dito sa pinaka-dryer niya guys, wala namang problema. So dito lang siya sa may washing niya. Yan, titingnan natin guys kung yung motor bang may tama, wash motor ba o di kaya capacitor lang. Yan, so naisaksak ko na guys, testing natin. So, ito na nga guys, pipigitin natin yung pinaka-wash timer niya. Yan, para malaman natin kung ano yung diferensya. Ayun. So, may naririnig akong buhugong guys, umuugong lang siya, pero hindi siya umiikot. Yan. Dinig nyo guys. Ayun o, nauugong lang siya guys, pero hindi siya umiikot. Ngayon, subukan natin tulungan guys. Yan, forward reverse lang naman to. Ayun. Umiikot siya. Tingnan natin pag reverse guys. Kung naikot. O, ayaw na naman. So, tulungan natin. So, ayan. Umiikot siya pag tinutulungan. Ayan o. Pero pagka hindi mo siya tutulungan guys, nauugong lang siya. Ayan, hintayin natin. Ayan, umuugong lang. So, patayin na natin itong pinaka-wash timer niya. Ayan. Pag ganito yung ano guys, nangyari sa washing nyo, dalawa lang yung magiging problema nito. Kadalasan lang yan guys is yung ano, yung tawag dito, starting at running capacitor o di kaya yung pinaka-wash motor na mismo. Pero, base sa experience ko, 1 out of 10 yung motor yung may problema. Kadalasan talaga bumibigay dyan is yung pinaka-capacitor niya. Ayun. So, buksan natin doon sa likod. Tapos papakita ko sa inyo yung ano, kung nasaan nakalagay yung capacitor. Yan. Dito sa likod guys, ayan siya. So, bunutin muna natin yung ano, tapsakan. Unplug muna natin. Ito. Para makuryente tayo. So, yung position pala ng ano guys, kasi binuksan ko na kanina. Gusto ko lang ipakita sa inyo, share sa inyo yung paano ayusin tong ganitong senaryo. Ito guys, yung ganitong brand ng washing machine, nandito yung capacitor niya. Ayun o. Tapos, dual capacitor siya guys. Ayan, doble yung pinaka-capacitor niya. Kumbaga yung capacitor ng washing machine, yung wash motor saka yung spin motor is dito lang siya. Pero magkaiba yung connection niya. Ayan. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-trace kung saan nakakabit yung wash motor, connection ng wash motor at saka connection ng tawag dito, spin motor. Kadalasan kasi guys, nakasulat dito. Yan. Kung ano yung mas mataas na UF o di kaya microfarad, yun yung papunta sa wash motor. Tapos yung mas mababa, yun yung sa may spin motor. Tapos kadalasan guys, nakasulat din dito kung anong kulay yung papunta sa wash motor, anong kulay yung papunta sa spin motor. Pero sa capacitor na to guys is wala. Kumbaga nakalagay lang dito sa 7.4 UF yung isa, tapos 3.8 UF o di kaya microfarad. So sa ano guys, tandaan nyo na kung ano yung mas mataas na UF o di kaya microfarad, yun yung papunta sa wash motor. Tapos yung mas mababa, syempre sa spin motor yan. Ngayon, paano ba i-trace? Dito, di ba? Kasi wala siyang nakalagay kung anong kulay yung papunta sa wash motor saka si spin motor. Ganito lang guys, saglit lang, ayusin natin. Ayan. So, ganito lang yun guys. Dito, ayan, yung isang nakikita nyo guys is spin motor yan. Tapos yung isa doon is yan yung wash motor. Ayun, malalaman natin yan guys kung ano yung pinaka connection dito, papunta dito sa may capacitor. Dito lang guys. Pansin nyo, may tatlong wire yung sa wash motor. Dito tayo magbabase. Yan. Lahat ng wire dito guys is may stripe. Yan. Ayan o. Hindi isa yung kulay. Tapos dito, yung kulay pula, mayroon ding stripe na puti. Tapos yung asul, ayan, may stripe din na puti. So, ibig sabihin, yung wire na to guys, yung dalawa dito kasi, yung pula, saka blue, na may stripe na puti, is papunta sa dito, capacitor. Ayan, dito yan. Oh, ito, kung pansin nyo guys, may stripe yung dalawa na yan. So, ibig sabihin, ito yung papunta sa
spin motor. Ayan. Pero pagka may senaryo na nabuksan na dati yung washing machine nyo, tapos gusto nyo mag-DIY, napalitan na dati ng capacitor, ganito, ganyan. Ang gagawin mo para malaman mo kung saan talaga yung connection yan is kailangan mo talagang tanggalin yung mga balot nito. Yan, yung mga yan. Wala ka namang tatanggalin guys. Wala ka namang i-disconnect. Tatanggalin mo lang yung mga balot na yan, balot ng wire, tapos dito ka mapupunta. Para sure ball talaga na yun yung papunta sa spin motor mo, di kaya sa wash motor mo. Ngayon, gawa na nga, ang ginagawa natin, inayos natin is yung wash motor. Ngayon, yung connection nito guys, yung mga wirings nito guys is mga solid red and blue. Ayan, solid red and blue. Ayan, tapos yellow. So, disregard na natin yung isa, dito lang tayo, red and blue. Ayan, papansin nyo guys na solid. Kumbaga dito naman sa may pinaka-capacitor nyo guys, hanapin nyo lang yung solid na kulay red. Ito, tapos yung kulay blue. Yan yung papunta sa wash motor, di ba? Kasi yun nga yung kulay doon. Ngayon, kahit wala kang tester guys, secure pa lang ng capacitor na to guys. Ayan siya. Pansin nyo guys, bumigay na talaga, may bukol na siya. Although gumagana pa yung yung sa spin motor, gawa ng dual capacitor nga to, pero bumigay na yung sa wash motor. So ngayon, ang gagawin natin, kasi tinanggal ko na to kanina, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayan, i-disconnect natin yung connection ng, puputulin na natin yan, wash motor. Tapos, ito na yung ikakabit natin. Bago. Gawa ng 7.4 microfarad yung Tapos wala akong mabili guys, 8 microfarad yung binili ko. Wala namang problema niyan guys. Saka isa pa, sa pagkakabit nito guys, wala namang problema pag kahit na magkabaliktad, okay lang. Walang problema doon. Ayun. Tapos i-secure mo lang siya guys na naka electrical tape mo siya, saka iayos mo kung saan dapat siya nakapwesto na hindi siya nababasa. Ayan. So papalitan natin guys, tapos papakita ko sa inyo mamaya. Guys, bali tatanggalin na natin yung yun. So naka-disconnect guys, naka-unplug siya. Yan. Naka-unplug na yung pinaka-plug ng washing natin. So, di-disconnect lang natin yung connection niya dito sa may capacitor. Tapos, ito guys, gaya ng sinabi ko sa inyo, kahit baliktaran, okay lang, di ba? So, kakabit natin. Yan. Tapos, isisil na lang natin ng maayos. Lagyan natin ng electrical tape. Tapos, ilagay natin sa tamang lagayan na hindi siya nababasa. Diba? So, yan. Shout out sa mga nagre-repair ng washing at dryer. Ganyan. So, huwag kayong magalit sa akin guys. Nag-share lang ako. Yan. Para sa mga gustong mag-DIY. Lalo na ngayon guys, marami nang nabibiling mga pyesa sa online. Gaya ng Shopee. Gaya na ito guys, binili ko lang sa Shopee. Pero make sure guys na pag bumili ka doon, is yung maganda yung review. Huwag yung mas maganda na yung medyo mahal kaysa sa mura. Baka pagdating ng araw, mapapamura ka, di ba? So, ayan na siya guys. Kabit ko na. Huwag muna natin lagyan ng electrical tape. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung nagana na siya. So, isasaksak ko lang. Ayan, isaksak ko na. Tapos, punta tayo dito sa mismong pinaka-timer niya. Ayan, tingnan natin guys. Pihitin natin. Ayun, pag-pihit pa lang natin, umikot na agad guys. So, ayan, ayan na siya guys. Gumagana na. Forward, tapos yung reverse niya. Yun. So, okay na ulit yung washing machine guys. Nagana na siya ulit. Ayan. So, okay na ulit guys. Okay na ulit yung washing. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood sa mga vlogs ko. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan. Pahit na rin ako ng notification bell, saka palike na rin. Maraming salamat hanggang sa susunod. Paalam!